Bakit mo naman kinuha si Jenwin ng malaki na sahod? Nung nakita ng mama si Genuine na naka-wedding gown, bigla siyang naluha at akala ko is because ikakasal na kasi yung bunso niyang anak. Yun pala mga te, hindi natanggal yung aspili sa likod ng gown ng mama kaya siya naiyak. Inihingi ng tawad ni Genuine yung minsan nilang pagtakas ni Franco para mag-date at naiintindihan ko naman lalo't may nanay kaming mahigpit. Tapos gulat ako day nung humingi din ng tawad ang mama kasi minsan pala ginagamit niya yung sabon ni Genuine sa muka panghugas niya sa puwet. Anyways, inabot ng ate yung regalo ni Franco at napahagulgul yung kapatid ko sa narinig niya. Hindi daw kasi nakapagluto yung catering ng cordon bleu, di ba sa mga kasal hindi pwedeng mawala yun sa handa? Binigay na ni Genuine yung gifts niya sa bridesmaids at may mga pa-jaw-dropping expression pa yan sila na halata mo namang pilit. Lahat talaga ng kaplastikan no gagawin para lang magkaroon ng magandang shot sa same day edit. Pagdating sa simbahan, sinabihan agad ako ng coordinator na hindi ikaw ang ikakasal kaya wag masyado magpapansin. Kaya sabi ko, ang tita Lelet ang sabihan niya kasi agaw atensyon masyado yung buhok nitong malamis minchin. Si Sir Edmar Gabila yung florist na nakuha namin at day hindi naman sa pagiging sip-sip no pero nabigyan niya talaga ng justice yung dream church wedding ni Genuine. Kaya i-message mo na yung page niya kung ikakasal ka sa lalaking hindi mo naman ganun kamahal pero nabuntis ka kasi kaya napilitan kayong magpakasal. Magbibigay nga pala yan si Sir Gabila ng discount sa kung sino mang makakahula kung ilang tao ang nagtulong-tulong para maisara ang zipper sa suot ng Tita Elaine na Pilipiniana. Anyways, natuwa ako na umattend pa rin ang kaising sa kasal kahit meron kaming tampuhan yan. Paano ba naman kasi binlock niya ako sa FB? Sinabi ko lang naman na hindi siya yung kukuning flower girl kasi bigla siyang nagtatantrums at ayoko lang masira yung pila ng entourage kasi. Mali ba ako dun, be? Sobrang love ni Genuine yung dogs niya kaya pinalakad din niya yung mga yun sa aisle. O hindi yan kasama. Ate ko yan. Tapos ito yung part na naglakad na si Genuine pero tatanggalin ko yung sound ha kasi baka makopyright ako ni FB. Pakinggan nyo na lang yung wedding vows ni Genuine na ginawa gamit ang ChatGPT. To my husband, Franco, sabi nila pag may nawala, may darating. 2017, nung nawala sa amin ng tatay, at yun din ang taon na dumating ka sa buhay ko. It was such a fun and crazy roller coaster ride with you. Isa, dalawa, tatlo, at ngayong pang-8 taon na ang lumipas, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Today, I stand here with you in front of the Lord with the blessings of our parents. I vow to support you in any way, to stand by your side in whatever circumstances. Hindi na tayo magpapaalam sa mga mama kung saan tayo pupunta. Anong gagawin natin? At hindi mo na ako kailangang ihatid sa bahay dahil sa'yo na ako uuwi. Akala ko dahil sa wedding speech ni Genuine kaya naiyak yung asawa ng tita ni Franco. Yun pala mga te na full storage yung phone niya kaya hindi ma-save yung mga video. Sinisisi ako ng ate dyan kasi pinilit kong palagyan ng corset yung damit niya. Kung alam lang daw pala ng ate na more on Yuko ang role ng maid of honor, edi sana hindi na siya nag-girdle pa. To me, kiss! Let's move to reception na ha kasi baka may masabi pa akong ikagalit ng Catholic Church pag pinagpatuloy ko pa yung scene sa simbahan. Or baka may masabi yung tita mo na pala simba pero pala mura sa tahanan. May holding area yung reception at dun muna naghintay yung mga bisita para kumain. Sabi ko sa kaiseng may catering pa sa loob kaya wag masyadong magpakabusog.
Kaso pinapauwi na kasi siya dahil kabilin-bilinan ng mama niya na pagtungtong ng 6:00, bawal na siyang magpahamog. Since walang nakukulong sa mga anomalyang ginagawa ng government officials natin, naisipan kong gantong outfit yung ipatahi. Kasi after this wedding, dediretso ko ng Malacanang para mag-apply as part of the Senate Ribbon Committee. Habang nagko-kodak sa loob si bride and groom, hinusgahan ko muna yung mga booths sa labas. At nung sinabi kong i-inspeksyonin lahat ng bag kung may mga nagsilid ng pika-pika, abaday, biglang nagsipulasan yung mga bisita. Guilty yarn. Jinggoy yarn. Charot. Una ko sinubukan yung Doña Desserts at na-vlog ko na to ng ilang ulit mga te kasi promise ang sasarap nung tinapay nila. Though nagulat ako na nagke-cater na pala sila ng booth sa mga event kaya lalo akong nasabik. Pero ang mas ikinagulat ko mga te is nakasurvive pala yung isang kapitan sa Titanic. Ay, jowa ko pala. Sorry. Isa sa paborito ko sa Doña Desserts is yung egg pie nila. Custardy at gustong-gusto ko yung flaky texture ng crust na magpapadumi ng damit mo kasi maglalaglagan yan. Magugustuhan to ng kumari mong hindi naman asong gala pero ba't ang hilig niyang magpakasta? Next to try is yung shawarma ng Senyor Pita at dai isa yan sa mga naririnig ko from the bisita na sobrang sarap daw. Ewan ha, pero for some reason ang gaan ng loob ko sa booth na to lalo na nung nakita ko si kuya. Pero sinabi ko kay jowa na wag silang magtatabi kasi baka magkasakitan sila. Overflowing yung meat sa loob ng shawarma at freshly made kasi kaya ang juicy. Gantong timpla yung perfect sa tita mong kabet pero laging leader sa Bible study. I also tried their taco at medyo mabaho siya sa hininga siguro dahil sa sibuyas. Pero at least may gagamitin na akong excuse sa mga makakausap ko pag biglang nangamoy imbornal yung bunganga ko. Siya yung owner ng Senyor Pita at sobrang natuwa ako kasi ang bait pala ni Rosmar sa personal. Ay, hindi ba siya yan? Naengganyo agad akong tikman tong Mason's Takoyaki nung nakita kong kabrad ko yung nagluluto. Mga te, napaka-therapeutic nung itsura nung takoyaki no, pag bilog na siya. Ang sarap tusukin kasi parang nunal lang ni Diskaya. I really love the kimchi and the pork cheese flavors ng Mason's Takoyaki at ilang ulit ko na rin tong na-i-vlog kaya alam kong di ako mapapahiya kung ito yung kukunin yung order. Mas mapapahiya pa nga ako kung sasabihin ko sa inyong inosente sa flood control issue yung senador na dating nakulong sa plunder. Charot. Next to try yung R-Events grazing table at dahil walang halong eme pero mahihiya yung premium subscription mo sa Remini sa sobrang premium ng pastries and everything on it ng R-Events. From the nuts to the fruits hanggang sa bread malinamnam at the presentation is hindi malungkot. Alam mong kalidad talaga yung foods kasi mas inuna pa nga ng owner mag-bake kaysa magpatuyo ng buhok bago ikulot. Gusto ko dyan yung banana loaf pero di yata na videohan, though isa rin sa favorite ko yung tarts nila. Ganto yung gusto ng kumari mong nakabili ng bagong iPhone pero may hindi gumagaling na alipunga. Anyways, kapag kakaninang usapan, bibingka ng kainta ang pinaka-best syempre kasi taga dun ako kaya alam ko kung sino ang dugyot gumawa sa hindi. Hindi mawawala yung kameli sa mga bibingka na lagi naming hinahanda pag piyesta, pag birthday, or pag nagugutom lang ang tita Malu ng 3 AM. Lahat ng klase ng kakanin meron dito sa grazing table ng Camelis. Kaya sure akong ma-enjoy to ng classmate mong 5 kung magbaon ng lip tint pero magalis. Gusto ni Franco na merong coffee cart sa kasal niya kaya kinuha namin ang Eternity dahil natuwa ako sa owner nilang si Jamie Cruz. Ay, iba pala yan. Ba't kasi ang taas mo magtakte? Super blockbuster that night din tong Eternity at buti nga may natira pang isang timpla for me. Spanish latte yata yung nakuha ko niyan kasi it has a strong espresso taste na neutral. Basta balanse yung tapang because of the condensed milk. Muntik na rin akong walang maabutan dito sa Mama Anis Empanada kasi ilan na lang din yung natira dyan. Ano ba yung mga bisita ni Genuine? 8 days nag-fasting?
Meron silang 4 flavors including the chocolate filling, pero yung classic chicken talaga yung tumatak sa akin. Para siyang luto ng nanay na puno ng pagmamahal sa anak niya, na sa sobrang pagmamahal after makagraduate, hindi siya paaalisin ng bahay para maging breadwinner ng buong pamilya. Isa rin sa mga na-sold out agad at talagang na-enjoy ng mga bisita that night is yung Anong Sayo food cart. Actually, nung mga oras na yan, hindi ko na alam kung nasa kasal pa ba ako or nasa ugbo na sa dami ng pagkain, day. Compared sa mga naunang grazing table, mga Korean street foods naman yung ino-offer ng Anong Sayo. Napakasosyal nung pa-cheese fondue nila, kaya sabi ko sa mga bridesmaid, wag masyado pumunta sa booth na to at baka bigla silang sausawan. Iisipin mo na baka pucho-pucho yung foods kasi syempre madami yung serban nila, pero day, lahat ng nasa menu are extraordinary. Super na-enjoy to ng mga bisita na after kumain, biglang nagsiuwi. Pumasok na kami sa loob at dapat uupo na ako, pero nung nakita ko na bitin yung full bangs ni ate sa Thirst Mobile Bar, parang gusto ko na lang siyang ayusan kaysa manood sa program nila Genuine. Walang event sa buhay namin na hindi kasama ang Thirst Mobile kasi panalo talaga yung non and alcoholic drinks nila. Medyo tridor lang yung ilang alak mga te kasi masarap lang siya, pero ang lakas ng tama nung iba dito. Kaya ito dapat ang pinapainom sa mga Senate hearing para magkaroon naman sila ng lakas ng loob para magsabi ng totoo. After tikman lahat ng foods, umupo na kami para panoorin yung program ng Newlywed, tapos dyan na yung part na nag-entrance na yung mga groomsmen ni Franco at syempre yung mga bridesmaid na hindi sabay-sabay kahit nag-practice sila ng 2 linggo. Tapos ayun, bumaba na sila Genuine dyan at ang sama ko bang kapatid kasi hiniling ko na sana madapa si Genuine habang tumatakbo para sana million views agad yung video. Sumayaw lang saglit sila Genuine at nung nasasakal na siya sa paeksena niya sa leeg, huminto na rin sila. Alam namin yung feeling pag uma-attend sa wedding at hindi kami insensitive dahil alam kong ang karamihan dito, catering lang naman talaga ang pinunta. Kaya umpisa pa lang ng program, pinakain na namin ang mga bisita. Nakita ko ang tita Elaine na nagsasasayaw pa nung umpisa pa lang ng program at nakakatuwa kasi di mo ramdam sa kanya ang pagod. Kaya gulat ako nung bigla siyang umupo, yun pala day, pumutok yung zipper niya sa likod. Anyways, yung message lang ni Coco at yung message ko yung meron ako, kaya pakinggan yung mga te. Di ko rin po alam kung bakit ako ang best man niya, pero totoo lang siya ang best man ko. Mayabang lang. Yun, sobrang yabang lang. So, tiisin mo lang yung yabang niya. Pag hinahangin ka, kapit ka lang. Yun lang naman. Toast. Everybody toast. Bakit mo naman kinuha si Genuine ng malaki na sahod? Simula nung nakita ko si Franco, parang kahit isang pitik mo lang, alam mo tatalsik, ng time na nakita kita. Pero sobrang gaan ang loob ko sa iyo para sa kapatid ko. Hindi ko alam kung tinapik ako ng tatay kasi nung namatay ang tatay, tsaka nakilala ni Genuine, pero... Tangin na naman! Sa lahat ng lalaking pinakilala sa amin ni Genuine na maliligaw niya, parang sa'yo ko nakampante. Parang pagkasama mo si Genuine, hindi niya kailangan mag-update. Alam ko secure siya sa'yo. Sana lang, Franco. Sana lang, Franco, sustentuhan pa rin kami. Sana lang, Franco. Senta ka naman eh. Sana, Franco, kapag may hindi kayo pagkakaintindihan, at sana alam mo naman na laging may topak yung kapatid ko, sana ikaw na yung umintindi, sana ikaw na yung umiwas. Pati doon sa relasyon nyo, hindi lang naman kayo, nandito kami. Kung hindi mo siya kayang kontrolin, message mo lang kami. Kami yung kakausap para sa'yo, para maunawaan niya yung side mo. At sana, mahalin mo siya
Wala akong masabi. Paano ko matatapusin ito na magpapalakpakan kayo? Wala akong masabi. Sana, Franco. Kasi di ba yung mga couple, kapag maganda, gwapo, pangit yung anak. Kaya sana wag naman utak kami. Kapag buntis ka na, Jeremy, i-block mo ko. Para wala tayong sisihan. Hindi, charot lang. I love you both and more blessings at laging gawing center si God sa lahat ng desisyon niyo sa buhay. Thank you. After ng walang kakwenta-kwentang message, nag-money dance na ang newlywed. At syempre ito na yung time na yung mga bisita magpapanggap na magsi-CR or uuwi na kasi baka daw traffic or mga magpopo na yung mga yan kahit wala namang kachat. Though gulat ako mga te kasi bumalik ang kaiseng para isabit yung pakimkim niya sa kasal ni Genuine. Pero naloka ako nung bigla siyang nanghingi ng sukli kasi sakto lang daw kasi yung binigay sa kanya ng mama niya at pamasahe daw niya yun pa uwi. Iyan yung ilan sa mga sponsors nung araw na yan at message nyo lang yung food cards nila ha if may mga event kayo. Super na-enjoy namin yung gabi na yan and we also like to thank yung mga nag-effort at nagtulong-tulong ng ilang buwan para maging extravagant yung wedding ni Genuine at Franco. Ang hiling ko lang is dapat si God lagi ang center ng pagmamahalan nila at hindi pera. Kaso si Franco pag uwi ng bahay imbis na si Genuine ang ikwarto, inunang isecure yung mga pakimkim ng mga bisita. Charot. Yun lang. Bye! Nanguhusga lang ako ng tao.